Alright, so welcome back din sa ating channel dito sa Bob's TV. Okay, so kung akala natin ay tapos na, mga kababayan, ang banatan netong dalawang senator na si Senator Ping Lacson at si Senator Marcoleta, nagkakamali po tayo, mga kababayan. Dahil muli na namang nagpasaringan ang dalawa, mga kababayan. Pero alam nyo, meron akong pinakinggan ko maigi yung mga sinasabi ni Senator Ping Lacson, mga kababayan. No? At dito, tinawag niya na itong si Marcoleta, no, na tila baga isang parot po ng China. Honestly, yun din yung sinasabi natin, mga kababayan, dun sa sinabi ni Senator Ping Lacson, no, na medyo delikado talaga, no, mako-compromise yung ating national security dahil dito sa ginagawa na to ni Senator Marcoleta, yung sa usapin po ng West Philippine Sea at doon po sa nasasakupan natin dyan, mga kababayan. Hindi ko kasi actually, marami talaga sa ating mga kababayan no, ang hindi maintindihan no, kung bakit ba yan ay pinagpipilitan ni Senator Marcoleta. Mga kababayan, bakit baga, tila baga, hindi siya matapos-tapos dyan sa usapin na yan? Matagal na nating sinasabi, mga kababayan, no, na kung gusto niyo pag-usapan yung issue na yan, dahil nga sensitibo yan, mga kababayan, dapat ipatawag niya sa meeting etong mga tao na to. No, na concern. No, yung mga taong concern po dyan sa usapin na yan, mga kababayan. Or etong si dating Senator Tolentino na lang yung kanyang kausapin, mga babayan, kung may katanungan siya. Kasi nandoon na lahat, alam na lahat eh. Sinagot na ni Senator Tolentino, di ba? Ni dating Senator Tolentino. At bakit doon sa sinasabi niyang debate, no, bakit hindi niya ipatawag si dating Senator Tolentino, yun din naman sumagot sa kanya. Di ba? Well, anyway, so ito panoorin natin, mga babayan, no? Ito po nga isang balita na to, no, na kung saan talaga nang nagpapasaringan itong mga dalawang senador na to at hindi ho ata matatapos ito, mga babayan, no? Pero bago yan, no, ito muna. Sagutin nyo muna ito pong sinabi dito netong si Marcoleta, mga babayan, ha? Right? So, ito. Ano sinabi ko tungkol sa China? Paano ko dinefend ang China? You tell me. When? Tell me. Yung sinabi ko, pabor sa China? When? Yun yung tanong, mga babayan, ni Marcoleta. May sinabi daw po ba siya na pabor daw po sa China? Sige nga, kayo nga po ang sumagot. No? I-comment nyo dyan sa comment section, mga babayan. No? At syempre, nga pala, no? Shoutouts muna sa mga subscribers natin dyan. Maraming salamat sa inyo. At please don't forget to subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. At pakilike na rin po ang ating video. Yung lagi nating hiling. 1 view, 1 like po sana sa ating video. Okay. So balik tayo dito sa balita, mga babayan. Muling nagpasaringan sina Senador Panfilo Lacson at Rodante Marcoleta matapos ang mainit nilang bangayan sa plenaryo sa Senado kahapon. Balita mula sa Senado at ni Radyo Patrol Jam Garner Jam. Sa panayam, sinabi ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson na nakitaan nila ng pagkakapareho o pattern ang mga pahayag ni Senador Rodante Marcoleta at China tungkol sa West Philippine Sea. Git ni Lacson, maituturing na delikado kung pinaparot o inuulit ng isang mambabatas ang posisyon ng China sa usapin sa teritoryo. Unsettling, to say the least, because this is national security that we're talking about. Especially na medyo delikado yung, or delicate yung situation. Parang in the advent of the Iran war, diba? Parang iniisip ng marami baka magka-World War III. Ang akusasyon na yan ni Lacson, matapang namang sinagot ni Marcoleta. Naniniwala ka sa kanya? Kayo. Ano sinabi ko tungkol sa China? Paano ko dinefend ang China? You tell me. When? You tell me, mga babayan.
Pero marami kasing video eh, 'di ba? Maraming video na nagtuturo no na lumalabas na tila pinagtatanggol niya o pumapabor siya sa China, mga kababayan. 'Di ba? Kasi no, kung titignan natin, hindi naman magre-react yung mga kababayan natin. Hindi magre-react ang taong bayan. No, kung wala siyang ginagawa na isang bagay na sa tingin natin no ano ba tawag dito? Na sa tingin natin ay pumapabor sa China. 'Di ba? Kung wala siyang ginagawa nga isang bagay na hindi pumapabor sa China, tama ba ako? Nalito na ako. Ulit. So kung meron siyang bagay na ginagawa na pabor sa China, no, maiisipan talaga ng ating mga kababayan na siya ay isang pro-China at pinagtatanggol niya ang China, mga kababayan. Diba? When? Tell me. May sinabi ko, pabor sa China? When? When? At yan ang balita. Okay, so siguro natakot na lang yung mga media kasi mahabang debate yan. Mapapagod sila kakatayo dyan, mga babayan. No? So ito po, si Senator Ping Lacson, mga babayan. Panoorin natin yung kanyang mga naging kasagutan. No, dito po sa mga pinaggagawa na to. So nangyari po no, na insidente kahapon ng kanilang sagutan, no, mainit na sagutan nila ni Senator Marcoleta. May babala rin siya dito, mga babayan, ha. Panoorin nyo maigi to. Medyo sensitibo talaga yung mga pinaggagawa na itong si Senator Marcoleta. Daw masa-sacrifice po ang ating national security. Sa tingin ko, yun din yung sinasabi ko dati pa. No, na delikado po no, yung mga ginagawa ni Senator Marcoleta. Dahil marami pong information no, ang posibleng mag-leak, mga babayan. No, na posible rin po na sa kanyang ginagawa na yan, mga kababayan, ay makahanap ang China ng butas. No? Na ipaglaban po, makahanap sila ng butas. O, kayo nagsabi niya na hindi sa inyo yan. Yari na. Ano na gagawin natin dyan, Senator Marcoleta? Pag nagkaganyan na yan. So, kapag meron tayong claim dyan sa West Philippine Sea, mga kababayan, dyan sa ating EEZ na yan, mga kababayan, na meron tayong claim na inaward na sa atin, na sa atin na yan, dati pa, no, kiniklaim na natin na sa atin yan. No, at tapos biglang pagdating sa ano na yan, palalabasin na hindi pala sa atin yan. Diba? Nakikita ninyo yung consequence ng mga ginagawa ni Senator Marcoleta. Diba, mga kababayan? Tapos sasabihin niya na hindi siya pumapabor sa China. 'Di ba? Hindi ba dapat mas pinaglalaban niya yung karapatan natin diyan sa West Philippine Sea? Hindi ba dapat mas pinagtitibay niya yung mga batas na kailangan? No, na gawin para mas mapagtibay yung claim natin sa West Philippine Sea? 'Di ba? Ang nangyayari kasi the other way around eh. No? Hindi ganun yung nakikita ng taong bayan, mga kababayan. Hindi ganun. No? Contrary yung ginagawa niya. Doon sa ini-expect o gusto niyang i-expect ng taong bayan na sa kanyang ginagawa. Iba yung nakikita natin no, doon sa sinasabi niya, doon sa posibleng mangyari. Di ba, mga kababayan? Which is China na China yung strategy. Di ba? Tuloy. APS ka, di ba? Okay. Alphabetical. Sir, so after ng exchange po ninyo ni Senator Marcoleta, how are things? Well, I feel good. Kasi it's been quite a while and numerous times, wala naman talaga siyang ginawa kundi i-target ako, atakihin ako, i-badmouth ako. Matagal na ako nagtitimpi. Yung last week privilege speech niya, I was at the lounge. No? I was listening and talagang pinigil ko ang sarili ko and I asked the majority leader kasi magkasama kami doon. Sabi ko, sagutin ko pa ba ito? So, also upon his advice and yun na rin ang feeling ko, wag na lang patulan. Pero tumiro pa rin siya noong Lunes. I was in my office monitoring. So right there and then, nag-decide ako. Sabi ko, enough is enough. I have to respond. So, yun. Diba? Kumbaga, napuno na si Senator Ping Lacson. No? Kumbaga, pinagbigyan na nga niya eh.
'Di ba? Tama na, no? Parang ayaw na kita sagutin. No, kaya lang bumanat na naman si Marcoleta eh. Talaga naghahamon mga kababayan eh. Parang ganun lumalabas, no? Naghahamon si Marcoleta, mga kababayan. Kaya pinuyat niya ako nung gabi kasi nag-drop ako ng speech eh. Sa Naku, aming staff pinuyat ko. pa si Kung- Senator Ping Lacson, ikaw talaga. Imbis na may ibang ginagawa mga kababayan, no, imbis na nagpapahinga mga kababayan o nag-iisip pa no, na ibang pang mga gagawin para sa Senado, para sa ikabubuti ng ating bansa, pinuyat mo para sagutin ka lang. Eh, ang linaw-linaw naman na lahat ng mga pinagsasabi mo, may sagot na dyan dati pa. Di ba? Nga kami alas 2. Yun yung ano eh, yun yung usapin doon sa ano eh, sa report, committee report, mga babayan. Isang buwan na pala doon sa lamesa. Bakit hindi niya ano? Sabi niya, binasa niya daw mga babayan. No? Bakit ni-raise niya uli yung concern doon kung binasa niya yun? Di ba? O sige, kaya mainit ang ulo ko eh. After po ng kahapon po, tapos na po ba? Tama na si I don't know. Ako naman, I don't initiate any quarrel or any fight. But if you hit me and you insult me, I'll insult you back, no? And I'll hit you back. Ganun naman attitude ko eh. I never initiated any quarrel, especially with my colleagues. Ayoko eh. Ang problema, kung sumusobra na, eh, lahat naman tayo may elastic limit eh, di ba? Para tayo rubber band din eh. Pag dumating na sa malapit sa breaking point, eh, preserve ko na yung breaking point. I will have to respond. Yun. So, marami tuloy na i-reveal tungkol sa mga shortcomings niya. Sabihin na lang natin, ano. Ayoko sabihin kagaguhan, pero shortcomings would be a better Kagaguhan. word. Shortcomings mga babae, which is mas okay, no? Kesa nga naman sabihin ng kagaguhan. Ang isang na-notice ko, when we were researching, we tried to compare, no? Sabi ko sa mga staff, establish a pattern. Yung kanyang pronouncements about China, about the West Philippine Sea, talagang Eto na. swak na swak do sa website, official website ng Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. So, what does that indicate or tell you? Di ba? So, kung ganun ang kanyang posisyon, pinaparot niya lang ba yung posisyon Nako, ng China? parot ka lang pala, no? Kung mga hindi po nakakaintindi kung bakit po parot, mga babayan, no? O pinaparot siya, pinaparot niya yung China. Alam niyo yung parot, mga babayan, no? Di ba pagka nagsalita ka sa parot, ginagaya nila yung sinasabi? Ganon. So, kung ano, parang kung ano yung sinasabi ng China, mga babayan, eh yun din, no? Di umano, yung sinasabi ni Marcoleta. Kaya sabi dito ni Senator Ping Lacson, no, pinaparot. No, netong si Marcoleta, yung mga sinasabi po ng China. Regarding the West Philippine Sea. So yun, hindi na dapat lumabas yun eh. But you know, hinahamon niya ako eh. So sabi ko nga, if you hit me once, pwede ako mag-tiis. Hit me twice, pwede pa rin. Hit me 3 times, medyo malapit na sa elastic limit yun. So, As a former member po ng security sector, how do you find that? Is it unsettling well, for us? yes, unsettling, to say the least. Because this is national security that we're talking about. Especially na medyo delikado o delicate yung situation. Parang in the advent of the Iran war, di ba? Parang iniisip ng marami baka magka-World War III. Di ba? Delikado yan. At pag nag-escalate yan at kumalat yan pa sa Pacific region, medyo kawawa naman tayo. At tayo as a very weak country militarily, huwag na nating gatungan pa o huwag nating dagdagan. You know. Yun yung sinasabi natin, mga babayan. No? Na delikado po yung mga pinagagawa niya ni Marcoleta. 'Di ba? Posibleng pagsimula ng kaguluhan nga eh. Yung mga pinagagawa na yan ni Marcoleta, mga babayan. Yun lang masasabi ko. Yung issue sa flood control na hinihirit na yung 18, ano ang chance nun? Well, kita naman natin, yung especially yung mga follow-up statements. Hindi naman sila interesadong maimbestigahan, to be investigated, or to expose whatever they mention na alam nila. Medyo obvious, na yung huling statement na nananawagan na sa taong bayan eh. Hindi naman nananawagan sa DOJ, hindi na nananawagan sa ombudsman, hindi nga nag-fairness. Alam nyo, kaibigan ko si Attorney Baligod. Way back nung panahon pa ni Napoles. Kasi aligned naman yung advocacy namin
sa pork barrel. So, I was thinking, sana man lang, pinarnish niya ako ng affidavit, yung joint affidavit. Nag-usap kami at nag-request siya kung pwedeng isalang ko sa Blue Ribbon. And well, I could have done that. Kasi sabi ko nga, sundan natin ebidensya. But you know, when I heard the 805 billion, doon ako nagkaroon ng na-deliver, no? Eh, siyempre, I did my math. Kasi kung mag-iimbestiga ka, tingnan mo rin yung reliability. No? Kasi Exactly. even in my previous life, pag meron dumating na information, dalawa kagad yung tinitingnan ko. Yung credibility ng source or sources at saka yung credibility ng information itself. Yan yung hindi maintindihan ng mga DDS. Diba? Agaya nga na sinasabi natin mga babayan, no? Kung iimbestigahan agad dyan sa Blue Ribbon Committee, mga babayan, magsasayang na naman sila ng oras. No? Diba? Eh, siguro, no, ayaw na lang mangyari ni Senator Ping Lacson, yun nangyari po. No, dito kay Gutesa. Diba? Matapos pong tumistigo sa Blue Ribbon Committee, naglabas ng kanyang sinumpaang salaysay di umano na peke naman daw. Eh bigla na po naglaho. So yun po yung kinakatakot natin dyan. No? Yan din yung siguro iniisip netong si Senator Ping Lacson. Na baka pagkatapos po tumistigo, no, yung mga 18 ex-marines na yan, mga babayan, na hindi naman pala lahat marines, eh bigla na lang po maglaho parang bula. Ay kagaya niya, naglaho na nga po. Hindi na makita. Diba? Kaya nga meron tayong mga A1 information, F6 information, yung lowest, because of those two classifications, yung source at saka information. And kita naman natin when I delivered my privilege speech last week, imposible. Simple 1,600 deliveries, 10,416 to 15,000 maletas. Naging generous na nga ako, naging conservative na nga ako na lahat ng large na lang na maleta at lahat ng maleta nylon sided or yung pinakamagaang na. Pero still, napaka-improbable, napaka-impossible na ma-accomplish yung deliveries nung ganong karaming pera. And, you know, I have it on a good source na yung withdrawals during the period in question, sabihin natin 2022 hanggang 2025, ang biggest single withdrawal, 20 billion lang eh. Yung cumulative na over the same period, ano, parang random ito, hindi ito yung bigla-bigla, sama-sama ng lahat. Ibig sabihin, involving 114 million Filipinos. Sa mga 111 billion. So saan manggagaling 805 billion? Wala naman siguradong check yun kasi maleta ang pinaglalagyan. So doon pala makikita mo yung incredibility, di ba, ng kanilang information. So ba't natin papatulan yun? Not to mention na mukhang papunta sa destabilization. Napansin natin, bakit on the eve of the 40th anniversary of EDSA 1? Tapos at the time na merong confirmation of charges sa ICC. Ito yung mga factors na dapat kinoconsider natin kung credible ba yung kanilang binibigay ng mga information. So, yun. So, kung kayo nasa lugar ko, tatawag pa rin kayo ng hearing, alam nyo yung motibo, gusto nyo ba magkagulo yung bansa? I'm not for BBM, but I'm for a peaceful country na dapat in-enjoy natin, hindi yung destabilize, magulo, at maring pati yung armed forces makihalo. Gusto nyo ba maulit yung ganong situation? Of course not. How would you make the Yun ata yung gusto nilang mangyari, mga kababayan. Which is matagal na nilang gustong mangyari talaga. No, kasi simple lang yan, no. Sa ginagawa nila na yan, mga kababayan, gusto nilang ulitin, no, yun nangyari nung EDSA 1. Yeah, mga kababayan, hindi na po hindi na po kasi yun yung panahon na marami po nabulag sa ating mga kababayan. Pero sa panahon ngayon, no, sa panahon ngayon na open ang social media, na ultimo mainstream nga nasa social media na rin, mga kababayan. 'Di ba? Hindi na nila kayang gawin 'yon. At ayaw na rin ng taong bayan yung nagkakagulo. Magulo na nga sa ibang bansa, mga babae, naghihirap na nga tayo, magkakagulo pa. Ayaw pa nila manahimik. 'Di ba? Imbis na tumulong sila tumutulong sila para mapabagsak yung gobyerno. Wala silang ibang inisip kundi tawag dito, samantalahin yung sitwasyon ngayon. Yusek Persamin was never mentioned. Kaya nga tinanong ko siya, have you read the partial committee report? If there's one sentence or one phrase that mentioned
Yusek Bersamin. Why not? Kasi siya yung nag-i-splice eh. I don't know if he was mentioned. If he was mentioned, then why not? If, lahat ng na-mention, pwede naman patawag eh. Sir, about yung mga inconsistencies, tapos may admission din po si Atty. Balido regarding dun sa kaso naman ni Congresswoman De Lima na nagkamali daw siya. Yung pa isa, adding to the injury or adding to the incredibility ng kanilang information, hindi pwedeng nagbigay ka ng affidavit tapos sabihin mo, wow, mali. Affidavit yun eh. You have already ruined in some ways, yung reputation ng mga tao. Tapos sabihin mo, Tama. nagkamali ako. Paano hindi nakarinig nung sinabi nilang nagkamali? Ang narinig lang yung sinabi nag-deliver. Diba? That's unfair. They should get their act together. Tapos come up with them. Kaya nga may invitation nung kay Atty. Maligod eh. Ayusin yung affidavit and come up with something na believable. Then why not? Let's go. Alam mo, hindi naman natin sabing walang deliveries. For sure, merong nangyaring deliveries. Pero wag nilang i-exaggerate kasi lalong walang mangyayari sa investigation kung guguluhin mo. Sir, ano na mangyayari sa committee report on the budget? Well, as of now, 3. Nag-sign na rin si Senator Risa, Senator Kiko. So including myself, we are now 4. I need 5 more. And I hope some members of the majority are able to read na the partial committee report and mag-sign na sila para lang ma-report out to the floor para we can move forward. After I have reported it out, nagkaroon ng debate, na-adapt, then we can move forward by calling another hearing. Not necessarily to close the inquiry, but to, at least magkaroon ng conclusion. Ako po sir, bago mag-break. Maski naman break, pwede eh. Hindi naman tayo makapunta ng Middle East kasi may gera. So nandito lang karamihan ng senador during this break. So, ilang hearing pa, sir? I don't know. Depende sa information that will be obtained. No? So, sir, yung condition mo kahapon, prepare mo na niya yung partial committee report. He did not answer. He did not answer. Alam mo, he lied about his reason for not signing. Napaka-tenuous eh. Sabihin niya, hindi raw pirmado yung ng chairman. Of course, Ito na. how would I sign a PDF? Ano yun eh? Di ba portable format document? Or portable document format, sorry. Paano kung pipirmahan yun? Ano, 20 soft copies or 20 pipirmahan ko? Sinabihan naman sila eh, na yung signature page, yung mismong physical copy or yung hard copy, nasa office ko. And we kept making kulit sa mga staff nila, nabasa na ba? Kung nabasa na, baka pwedeng pirmahan na. O, tapos sasabihin niya ang reason dahil wala akong pirma. Di ba that's outright lying? Sir, schedule yung next hearing na report. Wala pa. Gusto ko na tapusin muna itong partial committee report. Ma-resolve muna ito, ma-adapt. At least may report sa floor. And then we can call for another hearing. Sir, pag nagsalita ulit sa first si Senator Marcos against yung sasagutin niyo o pa kaya? I'll hit, depende. Sabi ko, you hit me, I'll hit you back. Enough is enough kasi sobra na eh. Namimihasa na, yung sabihin. Wala namang pasihan. Lalo siya nalulubog. Every time he shoots himself in the foot. Naghahanap siya na masisisi eh. Ako yung paborito niyang sinisisi eh. For all his miseries. Tapos sabihin mong i-give up yung kay IG, tapos sabihin mo, in-splice ko. Hindi, kailangan ba i-splice doon? Bakit kayo ang favorite niyo? Ha? Bakit kaya kayo ang favorite niyo? Siguro mas pogi ako sa kanya. Thank you. Okay, so yung mga babae, no? Yun yung pinali rin, yun yung mabigat. Paspogi daw si Senator. Okay, so ano masasabi po ninyo dyan, mga babae, no? Mas pogi ba si Senator Ping Lacson? Okay, so i-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Bobs TV. Peace. I'm out.